mga Momentster! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan pa rin natin ang napaka-trending na kaganapan sa Dibuli-Pau. Particular itong paper dance. Although magwa 1 week na itong Dibuli-Pau, pero patuloy pa rin pinag-uusapan yung paper dance. Talaga makikita natin sa YouTube, sa Reels, di ba? Sa FB. Ito pa rin mga iba't ibang kaganapan sa Dibungan ni Pau, especially nga itong paper dance. Alam niyo po, mas naging trending pa itong paper dance kaysa doon sa kotilyon na isinagawa, no? Na ilang araw din sila nag-practice diyan. Although napakaganda at successful naman ang kinalabasan ng kotilyon, pero talagang ito ang naging usap-usapan yung paper dance. Alam niyo kung bakit? Dito sa paper dance kasi, ang dami nating nabisto na kahit na hindi sila magsalita, kitang-kita sa mga galawan sa paper dance. At yan malalaman natin, makikita natin talaga at mapapatunayan natin na ang mga Pinoy ay ang hilig kiligin. Mahilig talaga sila sa mga kilig-kilig, no? Yung mga romanticismo, ika nga. So, ano yung mga napansin natin dyan sa paper dance na yan, di ba? Yung bang itong mga love team na unang natanggal, kitang-kita natin, ito yung mga love team na nagkakailangan pa. Di ba? Kasi parang ayaw nilang humawak, di ba? Parang naiilang nga sila eh. Yun nga yung ibig natin sabihin, ano? Actually, kahit hindi pa natatapos yung game, nagsisimula pa lang yung game, hula ko na talaga na ang unang matatanggal dyan ay ang ang tambalang David at Ingkit, no? Kasi yung build nila hindi magkabagay, hindi magka-match talaga. Kasi malaking babae si Ingkit, although si David ay rin naman yung katawan niya, kaya lang medyo kinulang sa height. At saka alam ko parang sila nagkakahiyaan pa. No? So, tama yung hula ko, silang dalawa unang natanggal. And then, yung mga sumunod, ayan na, si Lolo tsaka si Melka na. Itong kina Cedros ako nagtataka kasi, no, maliit lang naman ang build ni Rose Ann diba? Bakit sila unang natanggal? At saka, nakikita ko naman na hindi naman sila nagkakailangan kasi kapit na kapit si Rose Ann Akap na akap siya kay Cedric diba? Isa sila sa mga unang natanggal. Siguro, medyo mali yung naisip nilang strategy o position, no? Hindi kagaya itong apat na talagang nakipagmatagalan. Nakaisip sila ng mas magandang strategy. Kasi tingnan nyo si Jomar tsaka si Carla. Si Carla, di ba, malaki yung build ng katawan niya, pero nakipaglaban sila, di ba, ng patagalan. Medyo, dun nga sa apat na natira, no, Jom Carl, Danjoy, Edce, tsaka Ed Pau. Ako, ang alam ko na talaga na unang matatanggal dyan ang Jom Carl. Hindi dahil sa medyo yung build ni Carla. Kasi, nung, napanood ko kasi si David, nung nag-live siya, inihahatid nila ni Jomar, si Rose Ann, tsaka si Carla. Parang may iniindes si Jomar, kasi parang nagyayaya pang mag-snack si David, pero parang tamanggi si Jomar, kasi sabi niya, may nararamdaman nga sa tiyan niya, parang bloated. Kaya, sabi ko, matatanggal ito si Jomar. At saka, parang yung position niya, yukong-yuko siya no, yukong-yuko siya. Siguro, kaya siya yukong-yuko. Ang hirap na nakayuko si Jomar, Siguro kaya siya yukong-yuko para mabalance. Kasi pag ginaya niya si Edwin, di ba, ang ganda ng pagkakatayo niya, kahit pasan-pasan niya si Pau Kaya ganun si Jomar, kasi nga baka ma-outbalance. Kaya nakaganon siya. Hindi nga talaga tatagal yan, And sila pa naman yung pinagre-ready pa lang nakasampa na agad si Carla. Nakaganon na agad si Jom. So, kaya, ayan, Pero napansin ko rito kay Jomar at saka kay Carla, na kahit hindi pa nag-i-start yung game, talagang hindi naghihiwalay yung kanilang mga kamay, holding hands talaga tong dalawan to, Kaya, ito nga yung kinaganda ng paper dance, action speaks
louder than words. Talagang kahit hindi sila magsalita, halatang halata na kung si Jomar, kung ang Jomcar ay talagang magka-holding hands, itong si Danjoy naman, panay naman ng bulungan. Bulungan ng bulungan. Naku, ewan ko ano yung sweet din nila, ha? Tapos si Edsy naman, ay naku, patok. Ano yung ginagawa mo dyan, Edu? Talagang pilit mong tinatakpan yung slit. Talagang pilit mong pinagdidikit ang dalawang tela upang hindi lumabas ang magandang legs ni Viancy. Alam nyo, ang dami ko talaga kasing pinanood. Lahat yata ng mga lahat yata ng mga paper dance, mapa reels, mapa YouTube, lahat ng angulo nakita ko no? So, kaya ito yung mga sinasabi ko na yan. Lahat yan mga na-observan ko sa reels sa YouTube, no? So, going back dun sa contest, dun sa tatlo, akala ko naman ang susunod sa Jomcar, ang Edsy. Kasi bagamat baling kinita ng si Viancy, matangkad siya. At parang na-awkwardan din ako sa position na ginawa nila. Parang any moment, dadaus-us si Viancy. Akala ko maglalaban si Dan, ang Danjoy at saka Ed Pau. Si Dan kasi matipuno, di ba? At saka maganda rin yung position niya, kay Joy, tawag dito, pagkakakarga niya. Kaya nagulat ako nung sila yung sumunod. Hindi nagtagal no? Nung na-out sila ang Jomcar, sumunod na rin hindi nagtagal, sumunod din ang Danjoy. So, doon sa dalawa, sa Ed Pau tsaka sa Edsy, sinasabi nila na, na nagbigay nga raw ang Edsy, maganda naman yung kasi, hindi lang alang-alang kung hindi, syempre, birthday yun ni Pau, mas maganda talaga kung siyang mananalo. Pero ako sa tingin ko, kahit na hindi nagbigay ang Edsy, sa tingin ko, ang mananalo pa rin dyan ng Ed Pau. Kasi mas maganda yung position, yung strategy na naisip nila. At saka, ang ni Pau Pau maliit lang siya, tsaka, di ba, payat lang yung parang bata pa ako, tingnan natin si Pau. Kahit sabihin mong mas matanda siya ng 1 taon kay Viancy, no? Parang mas bata siyang tignan, At saka, alam mo naman, between Edu at saka Edwin, mas batak sa trabaho si Edwin. Laking, laking probinsya. Talagang, laking yung trabaho ba? Batak sa trabaho. Yun ang ibig sabihin. Magsasaka. Kayang-kaya niya si Pau buhatin. Kaya kita ninyo, ang tindig niya kahit na nakapasan si Pau sa kanya, di ba? And si Ed, nakita natin na medyo hirap na. And talagang yung kanyang maugat-ugat sa nakikita na natin, kahit nakam lang yan, nakikita na natin, parang namumula-mula na siya na indication yun na nahihirapan siya kahit na nakatawa siya. At saka medyo nag-iingat din si Ed na medyo gumanong-ganon yung kanyang mukha kasi ni moment na gumanon siya, mapupunta siya dun sa hindi dapat kapuntahan na bahagi, ng katawan ni Viancy. Kaya ako sa tingin ko, kahit na hindi nagbigay si Edsy, Ed Pau pa rin ang mananalo, And maganda rin yung ginawa na strategy nila Pau na, kasi nakagaw si Pau, di ba? Tinanggal niya yung pinaka paldang mahaba niya at ipinalit niya, pinahubad niya yung, hindi ko alam kung kusang hinubad ni Edwin yon para isuot ni Pau or si Pau ang nagsabi kay Edwin. Kasi parang tingin ko parang si Pau yung nagmamando or nagsasabi kay Edwin kung ano yung mga moves na gagawin nila. At nakakatawa tong si Pau Pau kasi di ba sabi nung host, magsayaw. Para doon sa lahat ng love team, si Pau lang talaga ang sumasayaw at nakaka-enjoy yung mga sayaw ni Pau. Kasi lahat ng tugtog doon, alam ni Pau na ang steps. Kaya maganda talaga siyang panoorin. So, deserving talaga ang Ed Pau na manalo. At congratulations sa lahat. Kahit naman sino lahat deserving kasi itong mga love teams na to, binigay nila lahat ang kanilang makakaya, ang effort nila para mapasaya ang mga supporters. At hindi naman sila nabigo dahil ang daming masaya, ang daming natuwa, ang daming kinilig dahil dyan sa paper dance na yan. Next time naman po, maganda ring palaro dito sa mga love team na ito, yung
yung apple po ba, yung nagkakainan sila ng mansanas, no? Nakakatuwang tingnan kapag maliit na yung mansanas. Magkikis na yung mga love team na yan. Love teams na yan. So, sa ngayon, medyo pahinga muna yung mga love teams. Ang tangi lang muna nating makikita ngayon ay ang Jomcarl kasi ang Jomcarl ang kasama ng Team Kalingap sa Thailand. So, yung mga iba, pahinga-hinga muna dyan. And mas maganda yung nasasabik naman tayo sa kanila, no? So with that, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless. Team Kalingap Dance Dance.